Hello everyone, mapayapang Lunes sa inyong lahat. Kumusta po kayo? First day na naman ngayon ng linggo at sana lahat tayo ay maayos nating mairaos ang araw na ito. Sa video na ito, kwentong showbiz naman na tayo. I'm sure kilala ninyo si Bea Alonzo. Isa sa mga sinasabi nila na may pinakamagandang mukha sa ating pinilakang tabing. A few months ago kasi nagsampa ng cyber libel cases itong si Bea Alonzo, kina OG Diaz, Christy Fermin at sa isang hindi pinangalanan pero sinasabing isang tao na malapit kay Miss Bea Alonzo. Nag-ugat ang reklamo ni Bea laban sa mga taong ito dahil sinasabi niya na nagpapakalat daw ang mga ito ng mga malisyosong information tungkol sa kanya. Kumbaga mga information ng mga walang basehan at mga kasinungalingan. Maliban kina OG Diaz at Christy Fermin, damay din sa reklamo ni Bea ang mga co-hosts ni na OG Diaz at Christy Fermin sa kani-kanilang mga programa. Pero si OG Diaz nagsampa rin siya ng reklamo laban kay Bea Alonzo at ang mga reklamong ito ay perjury at damages dahil naniniwala si OG Diaz na yung mga sinumpaang salaysay ni Bea Alonzo laban sa kanya ay walang katotohanan at itinuturing din niya na paninirang puri itong mga nakasaad sa salaysay ni Bea Alonzo. So maliban kay OG Diaz na nagsampa ng reklamo laban kay Bea Alonzo, merong pa isang tao, ang pinakabago lamang na nagsampa ng kaso, na nagsampa ng napakaraming reklamo laban kay Bea Alonzo. Ito ay ang kanyang sinasabing di umano ay driver, na si Efren Torres de los Reyes Jr. Ang ilan sa mga reklamong isinampa ng sinasabing driver na ito laban kay Bea Alonzo ay ang hindi daw pagbibigay ng 13-month pay, ang hindi pagbibigay ng holiday pay, ganon din ang hindi pagbabayad di umano ng overtime pay at meron pang kasama itong maltreatment o pang-aabuso o pagmamaltrato. Tapos kasama rin dito sa reklamo yung illegal dismissal na ayon sa kanya ay hindi makatarungan yung pagtanggal ni Bea sa kanya sa kanyang trabaho. Plus, yung pagkukulang daw ni Bea sa pagbibigay ng separation pay. So napakarami itong mga reklamo na sinasabing dating driver di umano ni Bea Alonzo. Pero ayon sa abogado ni Bea Alonzo, hindi totoo ang mga reklamong ito at hindi daw naging driver o personal driver ni Bea mismo. Ito nagpapakilalang driver na si Efren. Ayon sa abogado ni Bea, nagtrabaho lamang ito ng halos 3 buwan kina Bea at family driver siya. Kumbaga, hindi siya yung personal driver ni Bea at hindi rin siya yung madalas na nakakasama ni Bea sa mga lakad niya. At sinasabi rin ng abogado ni Bea na itong di umano'y driver ni Bea ay lover din ng isa sa mga respondents sa kaso na isinampa ni Bea. Ibig sabihin, dun sa mga kinasuhan ni Bea na hindi niya pinangalanan, itong nagpapakilalang driver ay kasintahan nung isa sa mga kasama sa sinampang reklamo ni Bea Alonzo. At itong driver din daw na ito ay siyang witness nung isa sa mga respondents sa mga reklamong isinampa ni Bea. So ayon nga sa abogado ni Bea, kaduda-duda ang paglitaw ng mga reklamo nitong driver na ito. Na nakikita daw nila dito, parang timing naman daw. Nalalabas itong mga reklamo niya laban kay Bea matapos siyang maging witness nung isa sa mga sinampahan ng reklamo ni Bea. Ang pinupunto dito ng abogado ni Bea ay may samwatan para idiin si Bea at para iharas si Bea. So para sa abogado ni Bea, hindi sila apektado dito sa mga reklamo ng taong nagpakilalang driver ni Bea. Ganon din sina Christy Fermin, sabi naman nila, karapatan din daw ni Bea na magsampa ng reklamo kung sa palagay niya ay meron silang mga nasabing malisyosong information tungkol kay Bea. Pero ayon naman kay Christy Fermin, trabaho nila yun bilang tagapagbigay ng mga balita, lalong-lalo na daw na isang public figure itong si Bea Alonzo. At trabaho rin daw nila ang magbigay ng mga komento, hindi lang ng mga positibong komento, kundi kahit ng mga negatibong komento. Dahil nga, mga public figures ang mga ito at dumadaan sila sa scrutiny or pagsusuri ng publiko. Well, kung papakinggan din naman natin yung mga rason ni Christy Fermin, may punto rin naman siya dahil yun talaga yung trabaho nila bilang mga reporters/vloggers. Pero, meron kasi itong mga limitasyon. Ngayon, ang korte ang magde-decide nito kung sa palagay ba nila ay lumampas sa limitasyon at maituturing na nga bang paninirang puri itong mga nasabi nila tungkol kay Bea Alonzo at pasok na ba ito sa sinasabing cyber libel. Kasi ang isa sa mga elemento talaga ng cyber libel
kapag ito ay nagdulot or masasabi or mapapatunayan na paninirang puri ang mga impormasyon na ipinakalat. So pag sinabing paninirang puri, kasama dito siyempre yung walang basehan na mga informations at mga impormasyon na walang katotohanan. So actually, it's for the court to decide based dun sa mga ebidensyang ipepresent ng bawat kampo kapag ka nagsimula na yung paglilitis tungkol dito sa reklamong cyber libel. Hindi rin kasi lahat ay sakop ng sinasabing freedom of the press and freedom of expression. Meron man tayong karapatan or kalayaan na magsalita at mag-express ng ating mga opinions, pero tandaan pa rin natin na meron itong mga limitasyon. Wala tayong karapatan na magpakalat ng mga impormasyon na talagang nakakapanirang puri na, lalong-lalo na kung ang mga ito ay walang katotohanan. Dito na papasok yung sinasabing libel at cyber libel. At mukhang malaking danyos ang hinihingi ng kampo ni Bea Alonzo. Parang nasa 500 million pesos ang hinihingi niyang danyos kay OG Diaz. Hindi lang nailagay sa balita kung magkano hinihingi niyang danyos kay Christy Fermin at dun sa isang tao na sinasabing malapit sa kanya na hindi pinangalanan. So sa palagay ko ngayong sinasabi nila na lover ng driver ay itong isang tao na sinasabing malapit dati kay Bea Alonzo na hindi pinangalanan. So siguro dati niya itong personal assistant na babae at nagkakamabutihan sila nung nagpakilalang driver na nagsampa ng mga reklamo laban kay Bea Alonzo. At ang mga pangyayaring ito ay paalala rin, lalong-lalo na sa aming mga vloggers, na kapag gumagawa tayo ng content, isipin muna natin kung ano yung mga dapat nating sasabihin. Huwag tayo bira ng bira, lalong-lalo na kung hindi tayo sigurado sa mga information na bibitawan natin. Dahil dyan tayo masisira at dyan malalagay sa alanganin ang pagiging vlogger natin. Kung kaya nating iwasan na makapanira, na makapagbitaw ng mga mapanirang salita laban sa isang tao, iwasan na natin. Dahil hindi basta-basta kapag tayo ay nasampahan ng kaso. Malaking istorbo ito sa araw-araw na pamumuhay natin. Lalong-lalo na kung yung nagsampa ng kaso ay nasa ibang lugar. Kasi every time may hearing, babiyahe ka para lang makasipot sa mga trials. So grabing abala ang mangyayari sa atin kung tayo ay masasangkot sa anumang kaso, particularly sa reklamong cyber libel. Walang masama magbigay ng opinyon. Basta sigurado lang tayo na yung pinagbabasehan ng opinyon natin ay galing sa katotohanan at galing sa mga legit na sources. Hindi yung galing sa mga hearsays, hindi yung galing sa mga hindi siguradong sources dahil maaari tayong mapahamak. And this is all for now mga kaibigan. Once again, happy Monday sa inyong lahat. Ug moingon ko usab nga daghan kayong salamat sa inyong mga suporta sa Akua. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi, amping mo kanunay, and God bless.